ka nakatira? Nakatira ako sa gubat kahit wala ako pera binigyan sa pera. Kahit ko kahit maliit lang po sa akin marami na po sa akin. Tigre at ang mga tingay. Isang araw sa kabukiran ni Mang Joseph nag-usap ang mga tingay at sila Rosa at Sima at Janjan. Lakasan. Masarap maglaro sa labas. Pero baka andyan si Tigre at Manggulo. O sige, tara na. Habang naglalaro lang kumiting si Tigre. Rar, anong ginagawa niyo? Nais ko lang makipaglaro. Pero sabi nila, ikaw ay mabangis. Hindi ako kinakatakutan. Ako'y mabait at gusto lang din makipaglaro. Totoo ba yan? Baka sa isang maliit na bayan, may dalawang isang matalik na magkaibigan. Sila isang magisyaw na kulay kape na kulay na
mahilig maglaro. At si Sisi, isang pusa na laging maingat at mahinhin. Araw-araw, magkasama silang naglalaro sa ilalim ng malaking punong mangga sa may plaza. Si Luna ay mahilig tumakbo nung huli ng dahon at maghabol ng paru-paro habang si Sisi naman ay mas gustong magpahinga at manood lang. Isang araw, habang masayang maglalaro si Luna, napansin niya hindi sumasabay si Sisi. Ngunit umiling si Sisi. Natatakot akong madumihan ang aking balahibo. Sagot niya. Ngumiti si Luna at sinabing hindi naman mahalaga kung madumihan tayo. Ang mahalaga ay masaya tayo. Napaisip si Sisi. Totoo nga. Kaya pala, hindi siya masyadong nag-e-enjoy ang kanilang naglalaro. Kaya sa unang pagkakataon, sinubok niya tumakbo, maggulong-gulong sa may damuhan at maghabol ng dahon kasama si Luna. Tama ka, Luna. Ang saya pala nito. Natatawa sabi. Mula noon, hindi na siya masyado nag-aalala sa maliit na bagay. Ang mahalaga ay kasama niya ang kanyang matalipong kaibigan at ang kanilang masayang alaala ay higit pa sa anumang dumi sa balahibo. Ang wakas. Ang dalawang magkaibigan na pusa. Sila si Lucas at Mia. Isang araw, si Lucas ay lumabas ng bahay para makipaglaro kay Mia. At nagpunta na siya sa bahay ni Mia. Mia, tara maglaro tayo ng tagu-taguan kasama ang iba pang kaibigan. Sandali lang, sinasagutan ko pa ang aking aralin. Sige, sabi ni Lucas. Sa wakas, natapos na din ang aking aralin, sabi ni Mia. At nagpunta na lang siya sa bahay ni Lucas. At naglaro na siya ng tagu-taguan at ang wakas. Isang araw, mayroong 4 na magkakaibigan na nagngangalang Peppa, Bibi, Perry, at napagpasyahan
Sige, tara! Habulin niyo ako! Habulin niyo ako! Uy, wait. Nang makarating sila sa bukid, ay nakita nila ang mga pananim ng palay. Nagandahan sila. Ang sabi ni Peppa ay, ang gaganda ng mga tanim dito na palay. Tara, tingnan pa natin ang iba sa dulo. Sige, tara. Nang makarating sila sa dulo, ay hindi nila namalayan na maggagabi na pala. Hala, uwi na tayo, maggagabi na pala. Na. Nang makauwi sila sa kanilang bahay, ay agad-agad na sila nagpaalam sa isa't isa. Paalam! Inaumagahan. Hay! Umaga na pala. Hindi ko na yun namalayan ha. Sarap-sarap kasi ng tulog ko. Pupuntahan ko kaya sila Perry at Luna, Lily. Lalabas na ako. Na. Luna, labas ka na dyan. Magandang umaga. Tara, gisingin na natin sila Perry at Lily. Knock, 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 knock. Kami to nila Luna. Magandang umaga din. Pero si Perry wala pa eh. Tara, tayo sa kanila. Sige, tara. Perry. Hello. Magandang umaga. Magandang umaga din. Tara, punta ulit tayo sa bukid. Sige. Nang nakapunta sila sa bukid ulit, ay nagsitakbuhan sila. Dahil ang sabi ni Peppa ay, uy, taya-tayaan tayo, kayo tayo. Dali na! Ako na nga taya, ano ba yan? Di kayo nagsasalita dyan eh. Oh, taya! Taya! Ay. Napapagod na ako, gusto ko na umuwi. Bye-bye! Baka'y nahanap na ako ni Mama eh. Na. Bye-bye. Uwi na din ako. Bye-bye. Bye-bye.